Ay, init naman. Oh, dumating ka na pala. Tapos na ba yung hinarvest ninyo? Nakamagkano naman kayo? Wala nga eh, hindi pa nga tapos yung kwentahan si ma'am. Bakit naman ganun ay dapat binibigay agad yung mga sahod ninyo? Eh dumating na yung bill natin sa kuryente tsaka sa tubig. Mahirap naman pag hindi ako nakabayad doon, magpe-penalty. Pang dagdag na naman yun sa budget natin imbis na pambili natin ng ulam. O tay, dumating ka na po pala. Nay, nasabi mo na po ba kay tatay yung sinabi ko sa inyo kanina? Ay, oo nga pala, Papaw. Meron pang babayaran tong anak mo dun sa eskwelahan. Opo tay, 250 po dun sa toga, tapos 450 po dun sa frame tay. Ano ba yan si ma'am? Ang dami palang parating na bayarin. Di ba nung nakaraang buwan, sobra-sobra yung mga binigay ko sa'yo? Di mo man lang tinipid naman. Gagraduate pa pala tong anak natin. Eh, ikaw naman, hindi mo naman kasi alam yung gastusin dito sa bahay. Ang hirap-hirap mag-budget. Ang alam mo lang kasi yung mga binibigay mo lang. Yung ginagastos, hindi mo na alam. Eh, di ba nagpasko at nag-New Year pa? Pati yun, hanggang ngayon, di natin nababayaran kay Kumaring Biba. Nay, tay, gawan nyo na po ng paraan yun. Ako na lang po itong hindi nakakabayad. Tsaka, bigas pa pala, Papaw. Baka hapunan na lang tayo makakakain. Bukas wala na tayong isasaing. Bahala na. Timpla mo nga muna ako ng kape dyan si ma'am. Lang, ano pong ulam nyo? Ano, dito ka na naman kakain, ano? Wala ka nang makain sa bahay nyo. Oh, yung tatay mo kasi, hindi maghanap ng magandang trabaho, hindi yung pa-extra-extra lang siya dyan. Lahat naman po ng kita ni tatay Lola, binibigay niya po naman lahat kay nanay. Ay, dapat lang yung binibigay niya siguro, hindi pa rin sapat. Kaya kinakapos kayo doon, kumain ka doon, may adobo doon. Baka sabihin ni tatay mo na hindi kita pinakain. Baka ako na naman mapasama niyan, pumunta ka na doon, kumain ka na. Sige po la, salamat po. Makabubwisit kayo. Hoy, Papaw, O bakit? huwag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo Ano po yun, Nay? Yung anak mo, pumunta na naman doon sa bahay, nakikain. Kayo mo naman, nanay. Pati ba naman yung pagkain, ipagdadamot nyo? Ano yung sinasabi mo? Wala po. Bakit ano bang nangyayari sa mag-ina mo? Bakit hindi ka kasi maghanap ng magandang trabaho mo? Nasasanay yung anak mong pumupunta doon sa bahay na nakikikain. Alam mo naman na may pinapakain din akong trabahador ko. Eh, Nay, kahit naman na may maganda akong trabaho, parehas lang naman ang kita, Nay. Kinakapos lang naman talaga sa budget, Nay. Kasalanan nyo yan. Kasi naman kayo, pag nakahawak na kayo ng malaking pera, maluhutin kayo. Ano-ano yung mga binibili nyo. O, tingnan mo yung motor na yan. Punas ka ng punas, hinuhulugan mo, hindi mo rin ginagamit. Buti na lang at maagang natapos tong trabaho. Daming trabaho sa bahay. Nay, Oh, ano? Problema na naman. Ganyan naman lagi kapag binibisita mo ako Diretsuhin mo na. Nay, alam ko naman na ikaw lang makakatulong sa akin ngayon. Wala naman ako di pang malalapitan, Nay. Oo, syempre lagi naman na akong tumutulong sa'yo kapag may problema ka. Nay, bitin na bitin talaga yung kinikita ko. Manghihirap sana ako sa'yo ngayon yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo Ang aga-aga mo kasing mag-asawa. Sabi ko sa inyo, mag-aral ka muna. Oh, tingnan mo ang buhay mo. Wala kang magandang trabaho kasi wala kang pinag-aralan. Nag-aral ka nga, panay naman lakwat siya ang ginawa mo. Oh, tingnan mo kayo ng buhay mo. Alam mo, sa panahon ngayon, hindi ka pwedeng gumawa ng pamilya kung wala kang pera. Oh, ngayon, nararanasan mo na ang buhay ng may pamilya. Alam mo, Papaw, ang pamilya ay isang biyaya, pero ito rin ay isang responsibilidad. Hindi ito tungkol sa pagmamahalan. Kung hindi, tungkol din sa pagsigurong maibigay ang pangangailangan ng mag-ina mo. Napakasakit kasi kailangang magdusa ng mag-ina mo dahil sa kakulangan mo. Hindi perpekto ang buhay, Papaw. Hindi lahat ay nasusukat sa pera. Pero mahalaga pa rin na lagi kang handa. Sinabi ko na yan sa'yo, di ba? Bago ka mag-asawa. Pero wag mo din kakalimutan na ang pagiging isang padre di pamilya ay laging may tamang sagot.
Dapat kasi magsipag at magtiyaga ka at laging mananalig sa Diyos na lagi kanyang gagabayan sa bawat hakbang mo sa buhay. Noon pa lang kasi sinasabi ko na sa'yo na huwag kang gagawa ng pamilya kung wala kang pera. Hindi ito paalala para lang sa'yo. Paalala ito sa mga taong nakakaranas din na katulad sa'yo. O sige, mamaya ipapadala ko. Yung buhay mo, Papawa, ayusin mo. Hindi laging meron ako. Kapag ako ang nawala, ewan ko na lang sa'yo. Sige po, Nay. Salamat po sa sinabi niyong ganyan. Ngayon, sisipagan ko pa po lalo. Dapat lang. Kasi wala ka namang ibang choice kung hindi ang magsipag. Sige po, Nay. Antayin ko. Gcash mo na lang, Nay, ha.